Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Mayap agad panapon po, karing ega na ganang makiramdam, Kenny, King Brown FM 91.9, at yuta na naman po king kaya katamong programa, in Brighton, the countdown of information for everyone. Ako po, DJ Sherwin. Merry Christmas in advance! Yes. Malibatan po yan kaya kami Kenny King Brighton. Once again, ako mo po naman ing malagumo, DJ Sarah. Hello! Hi, Hello po. Sherwin. Hi, hello Sarah. So, Nanong pakiramdam na bukas mo, Christmas Eve na. yes, di ba? Parang it's December 23 today. Yes. So, I am very excited, ne? Na It's Christmas Eve na, time. yes. So, later on, potang mga 5:30, makanyan. Second to the last mass na, halos, Oo. ne? Rin kaya katamong talapakiramdam, Kenny. Totoo yan, Sherwin. So, kumusta ba yung Pasko? Ramdam mo na ba yung Pasko ay talaga? nako, ramdam na lalo na this afternoon, we will be having our Kumbaga parang last episode, last Christmas special episode. yes, na. that's right. Because next week, another surprise will be revealed. So, kasabihan na naman ingay ganaganang milyari, patikim niya pa yan po. King 2016. Ingay ganaganang milyari, inyang 2016. Take note, mo milyari, masanting ang milyari. Pero before tayo mag-proceed kanyan sa, syempre, magpaskuta pa, Kenny. Yes, totoo yan. Kailangan panamdaman tayo pang, kumbaga, bonggam-bongga in Christmas spirit. Tama. Bayo yan, Sherwin, syempre, i-greet, tala pang Yes. Merry Christmas rin kay katamong solid Brightoners. Of course, Saturday boys, Merry Christmas ka rin elementary friends ko kay Mike Lester, kay Justin Louie, Sarah, Minerva, Ayan, Janelle, Wilson, Brian, Erish. Merry Christmas kay Merry kayo. Christmas. And babatian ko la rin sa rin ka na akong family king Mexico, Pampanga. Yes. Mamayang gabi, magka-Christmas party kami. Wow! Yeah, enjoy. it's been a tradition for years now na every December Every 23, meron kaming party sa So, expect bahay. na ba namin dyan yung masarap na sisig? Alam mo, gaya ng nabanggit ko last episode, Friday, oo. last episode, sa bawat family nagdadala talaga ng pagkain. So, yun yung pinakamasaya, no? Na dapat yata isama kita. Oo, kasi favorite ko yung mga yan. Maraming pagkain. Minsan, Kayo ba? iniisip ko, inaasar ako ni Sherwin. Kayo ba, ano bang balak nyo before dumating man yung Christmas Eve? Siguro ako ngayon, after, syempre, yung mass, yun lang. Tapos, siguro yung mga gifts, ipe-prepare na kasi 24, dumarating na halos yung mga pinsan ko. So, Tama. siguro magre-ready na kami ng iluluto. Kung may dessert yan, syempre, halimbawa kung fruit salad yan. Syempre, dapat malamig na yan pagdating ng Pasko. Tama. Diba, yung mga sa bahay, yung mga nanay, yung mga tita, as early as today, December 23, naghihiwa-hiwa na yan Oo. ng mga gulay. Kumbaga, advance, no? Oo, tama yan. Kasi, Kumbaga yung mga asado, ganyan, ang tawag nila. Parang sinasangkot siya na, no? Yung binababad na. And speaking of asado, Merry Christmas, Tita Wengi! yes, we missed you here, Tita Wengi. Oo, See you on the 26th. Oo, Yeah. syempre pa-birthday. Pa-birthday Advance niya. happy birthday to you, Tita Weng. Yes. Anyway, Sherwin, invite muna natin yung mga listeners natin kung meron silang Christmas wish ngayong Pasko. Na kahit hindi man na pan-general, yung talagang Oo, specific na wish. specific Yes. na gustong-gusto nila. Kasi for sure, meron at meron meron. tayong hinihingi tuwing Pasko, di ba? Tama. Dahil yan yung ating poll question for today. Kasi nga, ang topic natin ay The top, Top 10 10 Christmas wishes. wishes. Ayan. So, para makuha namin itong episode na to, nagtanong kami ng mga tao, nag-survey, kumbaga, kung ano talaga yung mga wishes nila tuwing Pasko. So, we have come up with, ito nga, 10 mga kahilingan ngayong Kapaskuhan. Na laging hinihiling, no? Ng mga Pilipino. Parang itong episode natin na to, Sherwin, hindi lang siya basta Christmas wishes Parang ito rin yung mensahe sa atin ng Pasko. Tama. Kung ano yung mga pinaprioritize natin tuwing Pasko. So,
samahan nyo kami mga ka-brighteners kung meron kayong mga gustong i-share or kaya naman kung may gusto kayong ikwento sa amin, itanong, maaari din, di ba? Or kung may gusto kayong i-suggest, pwedeng-pwede yan. I-text lang po kami sa aming mga text line number. Yes, para sa smart users, i-text nyo po kami sa 0918-351-8282. Para naman sa mga Globe subscribers, i-text nyo po kami sa 0915-954-1303. Para naman sa mga Sun cellular users, i-text nyo po kami sa 0923-231-4124. At kung gusto nyo namang balik-balikan, pakinggan uli yung mga episodes namin nitong nakaraang mga buwan, pwede nyo pong puntahan ang aming official Facebook page. It's www.facebook.com/bright10919 capital letter B. Ayan. Yes, parang kapag nakita nila yung link sa Facebook, i-direct sa YouTube. Oo. Yes. So, mapapakinggan nyo ang mga episodes namin na hinanda namin, of course, para sa inyo lang mga Brighteners. Exactly. Pero Sherwin, ikaw muning tatanungin ko, ano ba ang wish mo ngayong Pasko? Ang wish ko ngayong Pasko is none other than sana mas maging masaya pa sa work. Oo. Kasi ito lang naman yung ito lang naman yung pundasyon ng buhay mo. Dito ka nabubuhay. Kumbaga ito yung source of living, dito bread and butter. Dito ka nabubuhay. So mas importante na maganda yung relasyon sa mga workmates, sa mga mas nakakataas sa'yo, and syempre, financial din. Oo. Syempre, dapat stable din yun, di ba? Oo, totoo yan, Sherwin. Ako naman siguro, I wish sana mas marami pang joy. I mean, mas marami pang saya. Kasi marami naman tayong source of happiness, di ba? Pero sana yung joy, magstay. Tama. All throughout the year. Hindi lang sa akin, syempre pati sa mga mahal ko sa buhay. Wow, ang showbiz ko doon. Hindi, pero seryoso yun nga, di ba? Kasi nga, ang sarap mabuhay. At yung saya ng Pasko kasi, sana naglalast talaga, no? Yung magic niya kasi iba, di ba? Pero alam mo, Sherwin, mas marami tayong mapag-uusapan dito sa mga ililista natin for today kasi talagang makabuluhan sila. Okay. Ikaw ba, Sherwin? Ano ba yung mga ine-expect mo dito? Ano ba yung mga pinakagusto mong wishes nila? Kasi ako minsan, nung nagtatanong ako kung ano yung mga wishes nila, yung mga iba parang general na, parang alam naman natin na, pero parang in that way, nagiging reminder sila sa atin na ito nga talaga siguro ang reason kung bakit may Pasko o kaya naman, ito siguro talaga yung dapat nating maramdaman para ma-feel natin lalo ang magic ng Christmas. Tama. Ito meron akong nakita, medyo pahapyaw na muna sa isang sige. Brighton. Sabi niya, better 2017. Better 2017. So, naging good yung 2016 niya. So, better na daw. Oo. Ako naman naniniwala, Sherwin, di ba? Lahat naman ng taon, merong masasaya, merong malungkot. Pero, dapat lagi tayong positive doon. Lagi nating isipin na it's good. Tama. Diba? Tsaka kung napapansin mo sa parang every year na lang, may challenges. Hindi mawawala yan. Oo. Tama yan, di ba? So, pampatibay daw sa atin yun eh. Parang cycle na lang kasi. Parang ulit-ulit na lang na nangyayari to. So, dapat i-anticipate na natin. Huwag na tayong magtaka kung may problemang darating. Kasi part talaga ng buhay yan eh. So, sa 2017, kung wini-wish mo na huwag kang magka-problema, hindi po ano yan. Hindi po simple. Buhay ito di ba? Kumbaga, survival of the fittest. Ika nga, di ba? Parang gulong ang buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Minsan sakto lang, di ba? Pero yun yung masaya kasi merong joy, merong pain, merong sadness, merong nakakainip, di ba? Mas marami pa tayong pag-uusapan, Sherwin. Pero, i-greet muna natin si Ate Maria Andrea Mercado Sagad ng Merry Christmas din dahil sabi ko nga sa'yo, basta may free time siya, kahit nagtatrabaho siya, pinapakinggan niya tayo dito sa Brighton. And of course, a Merry Christmas din sa aking mga kaibigan sa Santa Maria Archives. Yan. Alam mo naman, Sherwin, na suking-suki natin sila dito. And speaking of archives, baka yung Bake Mac natin at yung pizza Totoo 2017 na wala pa rin. So, Kuya Jones, alam mo na to. So, Merry Christmas kila Kuya Nomer, Kuya Jack, Kuya Vic, Kuya Jones, kay Kuya Richard, kay Peter, kay JM, at saka kay Ens at sa buong team. Yan. Yan yung mga solid Brighteners natin. Oo, diba? parang hindi nawawala, no? Every Friday. Natutuwa
Natutuwa nga ako kapag sinasabi nila na pinakinggan daw nila tayo. Tapos pag lagi kong sinasabi na bakit hindi kayo magpabate? Oo nga. Hindi naman nila sinasabi kasi via yung tipong ayaw nila yata ako magambala. Hindi sila nagme-message. And Sir Win, i-greet din muna natin yung mga nakasama natin sa OCD in Action, Yes, di ba? tama yan. Kila Ma'am Diane and kay Sir Hilton Hernando, ayan. From Merry Pag-asa. Christmas po. Merry Christmas po, no? And kung gusto nilang pakinggan yung OCD in Action, Sherwin, i-plug mo na. Ayan, so OCD in Action po, mapapakinggan nyo po dito sa Bright FM 91.9 tuwing Martes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. May replay din May siya, replay Sherwin, din. di ba? Yung replay yata is 1:30 hanggang 2:30 in the afternoon. Talagang marami tayong malalaman doon regarding disasters, di ba? Tama. Yung mga preventions and yung mga dapat gawin para pagka nandun na, hindi lang siya tuwing disaster parang before, during, and after. Meron tayong mga tips and advice. Tama yan. Mapapakinggan niyo po dyan si DJ Sherwin. I'm one of the co-hosts. Yes. Host. Oo, no? Si DJ Sherwin. Kaya pag humble. napakinggan nyo po yung OCD, wag kayong magtaka, no? Baka akala nyo lumipat na ako ng programa. Hindi tayo iiwan ni DJ Sherwin sa Bright. Brighton pa rin yung number 1. Oh, yes. Sana sa puso din ng mga nakikinig. Laging number 1 ang Bright Sen. Pero dahil passion din natin sa ang makatulong sa mga kababayan, Yes. since yung OCD is a government agency, syempre, serbisyo pa rin, no? Para sa mamamayan. And gusto ko lang din i-plug din yung mga Christmas plugs na inihanda ng Bright FM team para sa ating mga listeners. Mapapakinggan nyo po yan sa buong Christmas season. Na And pinangunahan ni DJ Sarah, of course. Ay, naku. Na maganda lang. Oo, na maganda lang. And gusto ko rin i-take tong chance na to para pasalamatan yung mga pare na nagbigay ng kanilang mga mensahe sa atin. Lalong-lalo na kina Among Garo, Among Jess Manabat, Among Angel Gamboa, ang DJ na Paripa, Among Joel, and of course, our station administrator. Yes, our very own. Our beloved priest, Father Joseph Meriba. Kaya mong maraming salamat po. Siyempre, pinaunlakan nila tayo ng konting sa oras nila. Oo, tama yan. Actually, despite hindi of lang their konti. busy schedules, lalo right? na ngayon na simbang gabi. Alam naman natin na marami silang simbahan na pinagmimisahan, di ba? Pero at least, binigyan nila tayo ng konting time para makapag-share sila ng message. And Tama. upon hearing those message, Sherwin, parang naisip ko na ang galing kasi though iba-iba sila ng message na pinupunto, parang lahat yun pinaparamdam sa atin yung pagmamahal ni Jesus. Oo. Ganun. Parang may unity sa Yun. diversity, no? Totoo yun. Parang Sherwin. diverse yung mga messages nila pero nag-unite Yun. sa isang message lang. Oo. Parang kapag ka naririnig ko nga yung mga yun, sabi ko para rin ako nakinig ng homily ng mass ng mga pare. Pero at least, di ba, kahit Ayan. nasa radio station lang tayo, naririnig natin yung mga mensaheng gano'n. May ano na, no? Parang may pambobola na, no? Tayo, no? Tsaka baka may aginaldo tayo. calling kotang-kota na kami. Calling all the amongs, no? Kumbaga, magkakaraling po kami. Oo, Yung mga ganun, diba? Sherwin. Pero yun nga, Merry Christmas po sa inyong lahat, mga among. And sa buo, syempre, greet din natin ng Merry Christmas si Among Kenneth Alden. Yes. Among Bong Feliciano. At sa lahat ng priest ng Archdiocese. Of course, sa parish priest ko, kay Among Adrian Paul. Yes. Ayun, Ayan. Sherwin. So, ang dami na nating binati ngayong Kapaskuhan. So, kung meron pa silang gustong i-greet ng Merry Christmas, magpadala ng personalized message, babasahin na. Or natin. pwedeng reminders. Parang suggestions Yes. na pwedeng maging topic natin sa Brighton for the year 2017. 17. Anyway, Sherwin, putulin muna natin na pansamantala ang excitement natin sa mga top 10 Christmas wishes. Yes, stay tuned because when we return, the first four things or the first four Christmas wishes ng mga Pilipino are up next. All these and more on only here on the Christmas special of Bright 10, the countdown of information for everyone. You're still tuning in to Bright FM 91.9, the Archdiocesan radio station, and welcome back to your favorite Friday afternoon habit, Bright 10.
the program that lists anything and everything under the sun. This is DJ Sarah na And- maganda lang. And this is your DJ Sherwin na Guwapo lang. Ayan, thank you for staying with us po. So, sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po. Alright. So Sherwin, eto na, wag na nating patagalin pa because I know all our listeners, lahat ng listeners natin gusto nang malaman kung Oo. ano ba yung mga top 10 Christmas wishes. Tama. Kung may hula sila kung ano yung number 1, pwede nilang isend sa atin yan. Anyway, Sherwin, let's do this. Yes, punta na tayo sa ating Brightsen Brightsen number number 10. Mawawala ba ang regalo or gifts? Gifts. Ayan, iba't ibang regalo sa mga mapamaterial man or hindi material, regalo pa rin yan. Ika nga nila ang mismong essence ng Pasko ay ang pagmamahal. Kaya hindi naman na dapat merong bagong cellphone. Ang regalo mo ay dapat damit, hindi ganon. Hindi dapat sapatos. Basta yung pagmamahal no, sa kapwa, yun yung pwedeng gawin nating best gift sa kapwa natin, and yun yung pinaka-the best na regalo na pwede nating matanggap mula sa kapwa natin. Anyway, Sherwin, ikaw ba? Ano yung gusto mong matanggap na regalo? Siyempre, merong material, merong non-material thing, di ba? Ayan. Yung material siguro sa, ano ba, parang wala naman kasi akong hinihingin talaga ng material eh. Kung darating man, darating. Oo. Siguro wardrobe na lang. Oo, kasi pag nag-Facebook live tayo, di ba? Medyo ulit-ulit na kasi kami suot eh. Yung mga ganun pala. So, kung meron po gusto mag-sponsor ng aming wardrobe, hi, Doc Manny, Doc Emmanuel Bagtas, and to Sir Sandy, hello po. Hello po. So, yun siguro wardrobe na lang kasi mahirap talagang pumili ng damit. Anyway, Sherwin, kung ako yung katrabaho mo, tapos may gusto kang ibigay na regalo sa akin, ano kaya yon? Or kung sa mga listeners natin, kung gusto nilang, di ba maraming Christmas parties, baka meron pang mga post-Christmas parties, di ba? At hindi pa sila nakakaisip ng ibibigay sa mga office mates nila. Meron ba tayong listahan? Office mates, di ba? So maraming mga klase ng office mates may toxic. may mga thunders na, no? May mga tita na, Oo. may mga bago-bago, Yes. or pwede ring yung mga bata-bata pa, no? Meron namang trendsetter. Siya yung nagpapaumpisa ng mga trend, di ba? Okay. Meron naman niya sa boss natin, di ba? Yun, and sa coffee addict. Kasali talaga yung coffee. Parang totoo naman yun, Oo, no? kasi kaya sinalian kasi daw ako yun. Ay, ikaw ba Hindi, yun? joke lang. Sige lang, Sherwin. Ano ba Ayan. yung mga suggested na regalo? Para sa mga thunders na, no? Sa mga office, thunders po is matanda. Yun. Hi, Ate Janet. Tita na ba si Ate Janet? Hindi, ate Hindi pa- lang. Oh, ate lang. At saka kahit matanda naman sa atin si Ate Janet, hindi naman halata sa Oo. face. Kumbaga, level lang. Yung tinutukoy natin dito si Yatsing Helen. Oo. And si Tita Karen. And si Tita Weng. Yes. And si Tita Doris. Yes, tama. For the tita of the office, giant pamaypay. Giant talaga. Since ano yung panahon dito sa Yes, Pilipinas, tropical country tayo, kahit pag nasa labas ng bahay, mainit. So, giant pamaypay. Scented candle. Mahilig yung mga matatanda dyan. Lalo na si Tita Karen sa mga scented candle, di ba? Actually, may dinudulot yata na effect, na magandang effect yan. Merong mga scented candles na nakakapagpa-relax talaga. Tama. So, parang kung nasi-stress ka na, workload, kung marami kang work na ginagawa, pagka sinindihan mo yung kandila na yon, yung scent niya nakakapagpa-relax. Tama Ganyan. yan. Ayan. Pero meron ding bag organizer. Alam mo yung mga matatanda sa kahit na lumang gamit na yan, parang inaano pa rin nila. Pinapreserve. Tinatago. Oo. Oo. So, kailangan nila tong bag organizer kasi pumunta lang sila ng mall, ang dami nilang dala. Yung ganung, Totoo yun. Oo. Meron din naman na sit. Yung parang pang ng upuan. Ah, okay. Kasi medyo nagrarayuman na ba? Yung mga buto-buto, no? Oo. So, pwedeng sa likod, pwedeng sa ilalim ng puwetan. Oo, pwede Totoo yun. yan. Pwede rin pampatong ng paa habang Oo. nakaupo. Di ba? Actually, kahit nga tayo, kahit bata-bata pa tayo, minsan kailangan natin ng mga unan, di ba? Oo. Lalo na kung di kalambutan yung mga upuan. Totoo yan. Talagang Medyo kailangan. masakit. Oo. Sige. Sa mga newbie naman or sa mga bata-bata pa sa office, pocket planner. Ayan. Yan, yung mga maraming plano sa buhay na Oo. hindi natutuloy. Oo, sana pagka binigyan namin kayo ng planner, maset na yan. Oo, di ba? Makulayan na yung mga drawings. Oo, meron ding ito sa medyo
parang Techie, kung techie, techie no? ka. 1 month Spotify or Netflix subscription. Wow! Social naman yon, no? Oo. Pwede Pero ba I mag-download na lang ng movie sa internet? Pero I guess yung Spotify, it's 300 a month, di ba? So, may Pwede na halaga siguro din, yun. oo. Oo, 1 month na din yun. Sige. May enjoy mo yung mga music, no? Yes, latest music. Yes. Na wala pa sa YouTube, meron na sa Spotify. Tama, di ba? Tama yan. Personalized bag tag. Ah, okay. Lalo Yan. na pag yung mga mahilig siguro mag-travel, Oo. no? Yung mga tipong may this is my bag, don't touch it. Yes. Ano mga yan, eh? This is fragile. Oh. A card gift or a gift card to anything. Ayan. Totoo yun. Parang ikaw ba yung sumabi nun? Yung kahit gift card lang, mahalaga na. Oo, mahalaga na. Kasi parang naalala kita nung nakita ko yung card na yan. And para sa akin kasi wala nang mas tatamis pa kapag may touch of personal Tama. message. Kahit isang note lang yan. Yes. Kahit sinulat mo lang sa sticky note, no? Yes. Pwede na yan. For the office trendsetter, ito yung mga, sa office ba? Si King siguro, no? Oo. Yung trendsetter. Yes. Kumbaga siya yung pasimuno ng Oo. mga uso. Selfie stick. Ay, parang sa akin dapat iregalo Oo, yan. parang sa'yo nga yan. Selfie stick. Oo. Sige pa. Smartphone. Ay, parang mahal naman yata yun, no? Pero pwede naman kung halimbawa parents mo ireregalo, Sabagay. diba? Mhm. O kaya boss mo Mhm. ang magre-regalo sa'yo dahil nakita niya yung cellphone mo pang dukhan. Tama yan. Sa mga mahilig mag-selfie din meron na tayong tinatawag na clip camera or fisheye lens. So kung napapansin nyo sa mga Facebook posts or sa IG posts, marami ng ganito. Yung parang fisheye nga talaga yung kuha ng selfie. Pwede rin namang hair products. Mhm. Pwede LM, hair LM, products. oo, pwede yan. Hi, LM. Pwede rin pang makeup, di ba? Yung mga sa muka. Oo. Statement socks, ito yung mga uso, yung mga floral, yung mga cartoon characters na kahit sa iba medyo baduy daw, pero ito na po yung bagong fashion. Kumbaga yung old fashion dati, new fashion na ngayon. Pasok na ngayon. Totoo yun. Diba? Yung mga... At saka yung mga fashion trends kasi ngayon, umuulit lang. Tama yan. Halimbawa yung mga crop top na to, I guess, 90s or Oo, 80s na uso na sila, tapos bumalik lang. Tsaka yung mga yung mga luwang-luwang na damit yata, no? Dati pa yon, yung mga tuck-in. Yes, that's right. So malay mo yung forma mo ngayon mauso next year. Oo, tama Who yan, di ba? knows? Oo. Sige. Wag lang Jejemon sana, no? Ayan, for the boss naman. Ano ba yung meron? Sa mga lalaki siguro, wine stopper. A box of chocolates. Ay, oo. Naman, di ba? Ferrero. Ay, nagbanggit ako ng brand name. Sorry. Parang yun naman kasi yung usual talaga, no? Ito, Christmas card. Oo, something kasi, ako kasi talaga, kahit anong okasyon, Mhm. cards yan, notes, yun yung mga gusto kong binibigay. Mhm. At gusto kong natatanggap. Tsaka yung talaga. importante alamin mo kung ano yung hilig ng boss mo. Oo. Di ba? Kung mahilig siya sa pabango, bigyan mo siya ng pabango. Pabango. Lalo na kung alam mo yung brand ng pabango, Oo. di ba? Kung mahilig siya sa lotion, bigyan mo siya ng lotion. O kaya naman kung mahilig siya sa mga, ang tawag doon, yung mga display, Mhm, di ba? Meron tama. ganyan eh. Depende sa hilig ng mga Mhm. boss niyo. O kaya kung ano yung napapansin yung kailangan niya. Tama. Kung kumwari, mahilig siyang maglinis, bigyan siya ng wales or basahan, di ba? Ganon, boss, maglilinis Pwede sa yun. walls. Pwede yun, di ba? Diyan na naman nag-umpisa yan di ba? Sabagay. Halimbawa, yung boss nyo is hindi organized. Pwede nyo siyang bigyan ng planner, Tama. ganyan, para yung schedule niya matugma. Kaya naman, kung yung boss nyo laging late, palang ganyan. Alarm no? clock. Alarm clock. O kaya, May mga alarm clock na yun na nananampal, di ba? Oo, meron ng ganon. pwede rin naman, hindi lang man sa boss, pati sa empleyado siguro, di ba? Pwede naman yung alarm clock yan. Basta anything na, usually naman yung mga regalong ganyan, anything na nagpa-remind sa'yo sa kanya, yun yung binibigay. Tsaka yung essential sa kanya, yung magagamit niya talaga. That's right. Ito naman yung last, sige go ahead. Ayan. And mas maganda kasi na yung ibibigay niyong regalo, yung maaalala kayo Para the moment na makita niyo yun, yung empleyado kong si ganyan. O, diba? So sweet. Tama yan, di ba? So, isa naman to sa sa office coffee addict. Coffee air freshener. Meron pa lang ganon. Kasi may mga tao na gustong-gustong naamoy yung kape. Lalo na ako, yung kapeng matapang, Oo. kaya kong ipaglabas. So, meron talagang product na air freshener. Siguro may scented na ganon. Alam ko, meron naman yung isang brand ng fast food. Ah. Scented candle. Oo. So, something ganon siguro. So, parang lasa na, amoy ng manok yung amoy ng pinipiritong manok, yung scented candle na yon. Hindi maganda kasi parang, may tao kayang Oo, ganyan, may di ba? may tao nga, Sa oo. amoy, parang nasa-satisfy na agad sila. Ito, USB-powered mug warmer.
So, medyo techie tayo, no? Sige. USB powered daw, mug warmer, no? Meron naman coffee blend. Ayan. Ito yung usual yata, no? Oo. And, O kaya, kung gusto nila, bigyan na lang nila ng card sa mga sosyales. yun na nga yung Ay, sasabihin ko, yung card ng mga coffee shop. Yun. So, para less hassle na din, Mm-mm. they can earn extra points. Yan. Ayun. Those are some the best gifts that you can give sa mga office mates ninyo. And sa mga pamilya, kayo nang bahala dyan kasi every year naman, binibigyan natin yung family. So, may idea na tayo. Kung gusto nyo sumagot sa ikaw, anong gusto mong matanggap na regalo, i-text nyo lang po kami sa mga numbers na nabanggit namin kanina. And ano yung mga di mo makakalimutang regalo na natanggap mo. Yan, para mas masarap ang kwentuhan. Anyway, Sherwin, let's now move on to our Brightsen number 9. Money. It's not about the money. Pero ngayong Pasko, it's about the money daw. Money. Kasi as we all know, sa panahon ng Pasko, maraming gastos. Celebration here, celebration there, party here, party everywhere, gifts here, gifts there. Siyempre, gusto din naman natin ng pera para ma-enjoy natin ang pagsa-shopping at ang celebration that hindi tayo nag-worry. Kasi, kaya siguro ngayon, being honest, being real, di ba, Sherwin? Totoo naman na Totoo kapag naman yun. Pasko at Oo. wala tayong pera, Mhm. medyo hindi natin ma-enjoy masyado dahil hindi Tama. natin nabibigyan ng luho yung Tama. sarili natin. Tsaka kahit na sana yung talagang essence ng Pasko is pagmamahalan, hindi naman material, tayo kasi mga Pinoy and kahit saan man parte ng mundo, parang nakasanayan na kasi natin na yung pagbibigay ng pera, parang kailangan na, no? Mm-mm. Parang naging tradisyon na Naging natin. tradisyon Lalo na na sa mga kasi. ninong-ninang, di ba? And siguro ako to cut this Brightsen number 9. Siguro para mas marami yung Christmas wish, hindi lang to Christmas wish dapat kasi dapat ito yung pinagplanuhan natin all year round para Tama. pagdating ng Christmas, hindi na tayo mahirapan. Pero ito naman ay sagot din ng ating mga tinanong. Kaya naman we accept that money is a Christmas wish or Christmas desire, Christmas wants para sa ating mga tagapakinig. Tama. So, let's now have our Brightsen number 8. Ito dapat yung kailangan natin. Lahat, no? Contentment. Ay, ang hirap niyan, Sherwin. Mahirap nga. Mahirap maging kontento, lalo na kung nag-aim ka sa mas mataas, Tama, di di ba? So, ano nga ba yung meaning ng contentment? Dapat maging happy ka lang. Mhm. Whenever you are feeling down, think of something that makes you feel happy and calm. For example, wala kang bagong sapatos, isipin mo na lang yung mga bata na walang tsinelas. Oo, Mo- ikaw nga may sapatos, sila Oo. walang tsinelas pa di ba? May mas malala pa, walang paa, di ba? Parang yung mga batang pilay, ganon, yung mga hindi makalakad. Parang kanina, habang papunta ako dito, sa mga jeep, mayroong mga naglilimos. Then, nakita ko yung isa, though walang kamay, tapos bulag siya. Siyempre, umaga-umaga, tapos ganun yung makikita ko. Tapos kung ano yung una kong nadampot na bill talaga, yun na yung binigay ko. Sabi ko, it's Christmas time. Pero, yung makita mo, What if 1,000 yung nadampot mo? ay, wala kasi akong 1,000, Sherwin. Kaya, ayun. Pero yung sa akin lang, nung nakita ko yun na, parang ang dami kong dapat ipagpasalamat, tapos konting halaga lang naman, hindi ko ba mabibigay, di ba? Tsaka Yun pag gano'n naman wala namang amount di ba? lang. Basta yung... Taos sa puso, Oo, basta kumbaga. pag nanguna na yung damdamin mo, wala ka nang pakialam kung ano man yung mabibigay mo, no? Stop being frustrated. Replace anger. Replace mo ng peace, parang peace of mind yung anger mo, di ba? Be calm, relax, and or meditate. Tapos ito, Sherwin, ito siguro yung pinaka-feeling kong dahilan kung Oo. bakit hindi tayo nagiging Tama. kontento. Kasi we compare ourselves to others. So we should stop that act. Diba? Oo, you have your own talents, you have your own face. Yes. Diba? You are unique, you are original. Yes. Wala kang kamuka. Totoo yan. Enjoy happiness as in now. Sabi nga nila, di ba, if you want to be happy, be. Yes, 'di ba? Ikaw yung gagawa ng destiny mo. Yes. Pero yung mahalaga is now, 'di ba? Kung Yes, paano ka masaya ngayon. Kasi you will never know kung kailan mo lilisanin ng mundo. Yes. Na wag naman sanang ngayon na, 'di ba? Pero dapat sulitin mo. Always seize the day, 'di ba? Overcome addictions. Ay, Ayan sa
Marami kasi tayong mga luho, kumbaga. Halimbawa sa akin na lang, sige, kunwari sa damit. Ang dami kong gustong damit. Hindi ko naman mabili lahat. Hindi ako makontento sa mga suot kong damit. So, kaka-aim ko na, gusto ko nito. Siyempre, hindi tayo nakukontento. Naghahanap tayo ng naghahanap. Tama yan. So, yun nga, sa damit, no? Sabi nga nila, kung 50 yung damit mo, 10 lang doon yung lagi mong sinusuot. Oo. Nakaka-relate ka ba doon? Kumbaga parang sinabit mo lang sila. Oo. Tama yan. Yun yung yun yung negative or disadvantage ng pagiging addict. Sa damit siguro. Sige pa, Sherwin. Live ano simply. Pa? Ay, oo. Focus on simplicity. Huwag mag-arte-arte, no? Yung dapat huwag mag-arte, di ba? Kung ito lang yung kaya mo, ito lang yung dapat mong gawin. And be grateful sa... Yes, dapat lagi tayong nagpapasalamat. Oo, tama yan, di ba? So, sa lahat ng mga bagay na natatanggap natin, dapat maging kontento tayo. And kung meron tayong gustong abutin, gawin natin to sa tamang paraan. Huwag tayong huwag nating apakan yung dignidad ng isang tao para lang makuha natin yung gusto natin. Ayun. And gusto ko lang i-relate gusto ko lang i-share yung isang quote na to be content is to be happy. To be content of what you have is the key to happiness. Naalala ko tuloy yung English teacher ko. Hi, Teacher Jenilyn. Ayan, Sherwin. So that's it for our Brighton number 8. Let's now have our Brighton number 7. Ayan. Acceptance. Eto, Sherwin, syempre patapos na yung taon. Kailangan na nating tanggapin kung ano yung nawala at tanggapin na ang 2016 is about to end. Sabi nga, let go and let God. Acceptance, ang hirap kayang tanggapin ng ganyan. Halimbawa sa taon na 2016, maraming nawala, maraming nasira, pagkakaibigan, pagsasamahan, relasyon, tiwala, lahat. Yung bahay mo, nasira dahil sa bagyo. Oo, pwede rin ganyan, di ba? Oo. O kaya naman yung pinakaiingatan mong cellphone, nasira. Ang dami, mababaw, malalim na pagkawala or pagkasira. Kailangan na nating tanggapin. Ito yung kadalasang wini-wish daw ng mga tao tuwing Pasko na sana matanggap na nila. Kumbaga, sana magkaroon sila ng courage na tanggapin na may mga bagay na hanggang dito na lang. Like for instance, yung teenage years mo, hanggang 2016 na lang. So, kailangan na nating tanggapin na sa 2017, we're getting older. Yes, we're not teenager anymore, di ba? Yes, totoo yan, Sherwin. Parang ako next year, kailangan ko nang tanggapin na magiging legal na talaga ako dahil magto-21 na ako next year. Oo, ako kaka-21 ko lang nung December 5, di ba? Parang feeling ko, tanda ko na. Parang inisip ko na paano kayo magsasettle, di ba? Siguro kung halimbawa yung mga 29 ngayon, ay hindi, mali. Kung halimbawa yung mga nasa 31 ngayon, tapos next year, wala na sila sa kalendaryo. So, siguro kailangan na nating tanggapin. Iba't iba tayo ng interpretation ng acceptance eh. Merong malalim, merong mababaw. Pero, kung ano yung importante doon is that kailangan na nating tanggapin na may mga bagay talaga na hanggang dito na lang. Pwede kasing acceptance of failure, di ba? Yes. Acceptance of not getting this yung parang kailangan mo, hindi mo nakuha. Halimbawa, for instance, sa 2016, nung patapos ang 2015, naghangad ka na, sana gusto ko 2016, may nabili na akong ganito, or naabot ko na tong pangarap ko na to. Tama. Nangyari 2016, hindi mo nakuha. Siguro accept na 2016 is not yet the year for that para mangyari sa'yo. Pero you still have 2017, 2018, or many years to come, di ba? Ikaw ba, meron bang isang malaking bagay or malit na bagay na fail mong makuha or hindi mo nakuha na inaccept mo? Oo. Pero matagal. Oo. Matagal. Okay. Pero wag na nating it's up to you naman kung gusto mong i-share, di ba? Kasi alam mo naman na ang oras natin ay mabibitin. Pero ito, wish din namin ng Brighton na sana matanggap na natin kung ano man ang nangyari noong 2016. Maganda man yan o pangit, kailangan natin ng acceptance. Kasi acceptance, parang nakakapagbigay din yun ng happiness sa atin. Sherwin. Tama. Alright. So, unang parte pa lang po yan ng ating listahan. Sa aming pagbabalik, marami pang mga sorpresa ang naghihintay para sa inyo. This is Brighton featuring the top 10 Christmas wishes. Welcome back to Brighton, the countdown program of the Archdiocesan radio station.
Bright FM 91.9. Yes, and thank you for staying with us sa ating mga ka-Brighteners. This is DJ Sherwin. Nagwapo lang. Nagwapo lang. Of course, kasama nyo pa rin ang paborito nyong DJ na maganda lang. Alright, we still have so much in line for you today, mga ka-Brighteners. And that includes our second list. So, wag Yes. na nating patagalin pa. DJ Sherwin, let's do this. Let's now have our Brighton number 6. This is what I've mentioned noong first part, no? The Better 2017. Ayan. So, parang kasabay nung acceptance, Oo. nag-wish din sila ng Better 2017. Ayan. To have a better 2017, forget the bad memories, take the lessons, and create new beginning. That's right. Try new things, meet new people, and know yourself more. Ayan. Yes. Kumbaga, in a nutshell na lahat ng advice natin na yun. Diba? I think the most important part dito yung to know yourself more. Yes. Diba kasi tayo sa edad nating 21 na, o ikaw magte-21 ka na, hindi pa natin talaga kilala yung sarili natin. Yes, meron pa tayong mga bagay na hindi pa Oo, nadidiscover. tama yan. Alam mo, may mga gusto kong gawin after ng ganito. Actually, yun nga, no? Diba? Mhm. Medyo confused pa tayo. Pero, Tama. siguro yun is kasama na rin sa pagtanda. Oo, diba? actually, kahit siguro yung mga nanay natin, tatay natin, nagdi-discover pa rin sila, no? Yes, diba? Kumbaga, lagi naman may bago. Yes. Sabi nga nila, learning is a continuous process. Yes. So, parang nagle-learn mo yung sarili mo, continuous process din yun. Ayun. Ayan, so Better 2017, what to look forward next year sa yung mga biggest inaabangan na events natin kaya? Marami. Pero i-feature natin yan. Oo. Baka i-feature natin yan Oo. sa Brighton. So, wag Tama. mo muna natin Mhm. i-preempt, diba? Sure. Oo, yung Pero ako yung isang klaro lang yung pag-host natin ng Oo. Miss Universe. Totoo Oo. yun. Na-excited na ang mga ka-Fedi, di ba? Tama yan. Hi, mga sisterettes. Hello, Binabati ko si King and Miko. Ayan. And binabati ko rin si Randy Calilong. Hi, Dars. Ayan, yung mga avid fan, no? Avid fan talaga. Yung mga tipong kabisado nila Oo. bawat sagot ng mga contestants. Candidates, sorry. Yes, Ayun. tama. So, para sa akin, Sherwin, to have a better 2017, dapat magsimula yan sa sarili natin. Oo. Let's have a better version of us, Mhm. tapos para yung 2017 maging better. Kumbaga, Tama. kung medyo duwag tayo nung 2016, sana yung 2017 mas maging matapang tayo. Kumbaga, braver, bolder, fiercer, Lyda Magtalas version 2.0 pala tayong Oo, lahat. di ba? So, umpisahan natin din sa Panginoon, syempre. Yes, Ne? totoo yun. Let's start it with the prayer and end it with the prayer. With a prayer. Parang Mabilis- lagi nating pinapaalala yan sa Bright Oo, lalo na galing sa'yo. Tama, mabilis lang parang mabilis lang, no, na lumipas yung isang taon. Remember sa patapos ng 2016, pero parang kailan lang nung January 2016, Oo. sabi natin sa sarili natin, ito yung year na to na magtatapos tayo. Pero para sa akin, Sherwin, 2016 is one of the best years Oo. of our lives. Ako talaga 2014 talaga yung best year ko. Siguro papag-uusapan naman natin yan sa mga susunod na Oo, Bright Sen, di ba? tama. Pag New Year special. Anyway, Sherwin, yun yung kahilingan ng mga tao tuwing isa ding wish Mm. ay ang better Yan. 2017. Kanya-kanya tayong wish, no? Pero isa ito sa mga, yun nga, Yung common yes, na sinasabi common. nila. Oo. So, mga New Year's resolutions, ganyan. Oo. Ayan. Let's That's now- it for our Brighton number 6. let's now move on to our Brighton number 5. Complete healthy family. Ayan. Christmas reminds us the importance of family. Diba nga, dahil yung nativity scene, si Mary, si Joseph, at saka si Baby Jesus. Parang yun yung, yun yung picture na pina-follow natin. At Oo. yun yung parang image na naaalala natin every Christmas. Tama. Marami sa mga tinanong natin, ito yung wish nila kasi nga, lagi naman nating sinasabi at alam naman natin na mawala na ang lahat basta may family ka, parang kaya mo pa rin lampasan ng lahat. Kasi Nag-break kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, nagka-problema kayo ng best friend mo, ng kaibigan mo, family pa rin ang takbo. oo, nagkamali ka man, nadapa ka man ng Oo. ilang beses, Tama. lumapit ka sa pamilya mo, papatawarin at papatawarin ka nila. Tama, nakaaway mo yung mama mo, yung papa mo, nandiyan yung kapatid mo. Oo. At saka yun nga, nakaaway mo yung mama mo, yung papa mo, pero ilang minuto lang. Yun na Magbabati agad, pa rin oo. kayo, di ba? Tsaka parang walang closure, no, Mm-mm. for example, nagkasagutan kayo. Mm-mm. Yung ano na lang, yung
kahit walang closure na, kahit walang pinag-usapan na magbabati kayo, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo automatically. That's right, Sherwin. So, ibig sabihin, iba talaga ang kapangyarihan ng Tama. family. Tama. So, kadalasan, yung wish ng mga kasama natin na tinanong, o mga listeners natin, Sherwin, complete and healthy family. Kasi nga naman, di ba naalala mo yung sagot ko last time? Sabi ko, lagi kong na-enjoy ang Pasko basta kumpleto kaming magpapamilya. Siguro wala nang mas ibang sasarap pa kapag kumpleto tayo tuwing Pasko, di ba? Parang Tama kumpleto yan. lahat ng mga Oo. mahal ko sa buhay, so it's okay. Tsaka kapag reunions, di ba, mga Christmas party, laging tinatanong, nasan si Sarah? Mm-mm. Talagang alam na alam kung kulang kayo. Oo, Kasi totoo. hinahanap-hanap na ng mga puso natin yun ng mga mata, di ba? Oo, Yung lahat-lahat. presensya, oo. That's right, Sherwin. So, kasama nyo ang Bright Sense sa pag-wish na sana ngayong Pasko, magkaroon tayo ng complete, healthy family. Siguro, one thing more na idagdag natin dito sa complete, healthy family na to is that yung sa complete, kasi madalas, di ba, meron tayong mga pamilya na nasa ibang bansa. So, madalang lang silang nakakauwi dito para makapag-celebrate ng Pasko ng sama-sama. Siguro kaya madalas, sa mga tinanong natin, sinagot nila yung complete kasi gusto nilang maging mas memorable yung kanilang Kapaskuhan. Tsaka may mga pamilya din sana medyo yung nanay. Like, yung separate, di ba? Yung may separate. iba-ibang family Or medyo problems. ay nawalan na ng buhay. Oo. So siguro yung wish nila sana kahit wala yung nanay ko, kumpleto pa rin kami. Yung Not mga literally. natitira. Not literally. Pero yung spirit niya kasi, para yung kumpleto presence pa din. niya. Oo. Di ba? Ang sweet naman ng message niya. Parang habang pinag-uusapan natin to parang we're so lucky talaga, Oo. no? Dahil kumpleto pa, yung kumpleto yung pamilya natin. And syempre sabi ko nga, kung meron tayong mga kakilala na ganun yung sitwasyon sa buhay, of course, we can be their family. Tama yun. Pwede naman natin silang damayan or samahan sa selebrasyon nila ngayong Pasko o kaya naman sa everyday lives nila, Oo. di ba? We can be their family. Oo, tsaka lalo na sa sinasabi nila na kapag yung isang bata daw hindi lumaki sa piling ng nanay or tatay or walang pamilya, parang rebelde yan, no? Mm-mm. So tayong magsisilbing guidance, yung mga guardian nila, no? Para sa pagtahak ng kanilang buhay. Ayan, Sherwin. Ang ganda naman nung wish na yon. Complete and healthy family. But let's now move on to our Brightsen number 4. Ano nga ba yung number 4? Sige lang, Sherwin. Forgiveness. Ayan. Pagpapatawad. Medyo mahirap yung forgiveness. Kumbaga sabi nila, di ba, para makapag-forgive ang isang tao, kailangan niya ng matinding courage. Oo, yung mga tao daw na nagpapatawad lagi, sila yung mga tatapang. Oo. Ayan. Sige, Kaya Sherwin. naman, alam mo naman sa mahirap maging matapang, Yes. so it means mahirap magpatawad. Oo. Pero pwedeng magpatawad. Pwede. May Tsaka mga dapat advice yun. si DJ Sherwin Oo, dyan. dapat yun, di ba? Okay. Forgiveness is something that must be created. If done thoughtfully and effectively, it will transform the way you think, feel, and live your life. So here are some of the tips, no, na Sige. pwede natin gawin para makapag-forgive tayo. Reach out to connect. Ayan, as life gets busy, Mhm. parang marami na tayong iniisip. So kung may nakaaway tayo ng isang tao nun, for example, nakaaway ko si Sarah, matagal na kaming di nag-uusap. Sinabunutan ko na si Sherwin. Matagal na kaming di nag-uusap. Mm. Ano nga ba yung isang hello, no? Yung isang hello na sasabihin ko sa kanya na, hello sa, kamusta ka na? Oo. So after a long years, no? Parang pagkatapos ng mahabang panahon na hindi kayo nag-usap, sa isang hello lang na pwede mong sabihin sa kanya, parang magbabago yung lahat, no? Ng pinag-awa nyo dati. Kumbaga parang sinabi mo na lang din na halimbawa, hey, it's been a while. Ganon. Ito pa, ask to be heard. Mhm. Ayan, whether you decide to set up a face-to-face meeting with a person or communicate via telephone or electronic device, the goal is the same. Ask the person for time to express your thoughts and feelings about the conflict. Then after saying hello, gusto ko palang magpasorry dati. Yung parang ganon, no? At least, di ba, nakapag-reconnect. Oo, di ba? Ano pa? Assure the person that you are open and willing to hear what she has to say as well. So, dapat irespeto mo rin yung reply niya sa'yo and irespeto mo yung gusto niyang sabihin sa'yo. Okay. Discuss the issue. Ano nga ba yung... Discuss the issue and not each
one's fault. Yes, diba? diba? Ganyan kasi Tama minsan yan. eh. Ikaw kasi. Oo, Ganon, tingnan mo. diba? Money for me, money for me. Dapat maging humble tayo. Yung Yes. pride natin, ialis natin. Kapag nagdi-discuss tayo ng issue with someone, Mm. pwede nating balikan. Ano nga ba yung pinagbulan ng problema? Ano yung mga naging pagkukulang? Yung dalawa, no? Mhm. Hindi yung sisi dito, sisi doon. Parang kahit hindi mo kasalanan, maging ano ka na lang, mapagkumbaba. Totoo yun. Mhm. Humility, kumbaga. Mhm. Sabi nga ng message ni Among Joel dun sa kanyang Christmas vlogs, parang nare-remind tayo ni Jesus na sa humility niya. Kasi nga, di ba, king siya. Pero sinilang siya sa... Manger. Yes. Oo, di ba? Tama So, yan. sino pa tayo para mapagmataas? And Mhm. remember, yun lagi nilang sinasabi na kung sino yung mga nasa, mababa, sila yung itinataas. Tama yan. Okay, ano Mhm. pa? So, accept the apology. Mhm. Yan, yun nga, kung may sorry na, kung nag-apologize na sa'yo, accept mo, wag ka nang ma-pride kung matagal ng panahon yan. Pero kung hindi ka pa ready, okay lang naman, pero make sure na before, pagkatapos ng mga maraming panahon, magpatawad ka rin sana. 'Di ba? Parang nakaka-good vibes yan, no? For example, sa media, yung mga napapanood natin mga celebrities na, or mga politicians na dating magkaaway, Tapos nagbabate. nagbabate, parang nakaka-good vibes. Oo, pero minsan naiisip din naman natin na, ay, baka scripted lang, ganyan-ganyan, Tama, di ba? knowing media. Oo, knowing media. Being a media practitioner, Oo. pero hindi naman kami Hindi ganun naman ni DJ kami. Sherwin. Pero sa mga personal na lang siguro na buhay, yung mga kakilala natin. Oo, pagka may nagbabate, ang sarap sa feeling kasi parang nabubunutan ka ng tinik, Tama kumbaga. yan, tama yan. So, that's it for our Brighton number 4. We must forgive each other kung sino man yung nakaaway natin. So, that's forgiveness. So, let's now move on to our Brighton number 3. Joy. Lagi nilang sinasabi, naalala ko si Ma'am Joy Sumbilio. Hello po, Mrs. Joyce Ambilio. We miss you so much, Ma'am Joy. Kapag Meron nga siyang hashtag, di ba? Learning Learn with, with Joy. Joy. Oo. Yung difference ng joy and happiness. Sabi kasi nila yung happiness, short term lang. Mhm. And then yung joy, yun yung pangmatagalan. Pangmatagalan. So yung mga listeners natin, yung mga Brightsteners natin, mas gusto nila ng joy. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw sa pangmatagalan ng kaligayahan? Tama. Diba, Sherwin? So, para maka-experience tayo ng joy ngayong Kapaskuhan at hindi lang siya maging wish para sa atin, rewrite your story. Rewrite our own story. Yung parang lagi nating iniisip kasi na yung kwento ng iba, lagi nating fino-focus yung ganito, ganyan. Siguro parang write mo yung story mo in a way na pwedeng literal na isulat mo kung ano yung mga naging maayos sa'yo. Kunwari, sa planner, sa diary mo, yung mga sinusulat mo yung mga good things that happened to you. So, in a way, parang nare-remind ka sa mga magagandang nangyari sa buhay mo. And in that case, once na binasa mo yun, parang nare-remind ka na, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Tama. Di ba meron pang way yan para mas maging creative ka? Isang bottle daw or isang garapon, no? Kahit isang pirasong papel lang or maliit na pirasong papel, isulat mo doon yung nangyari. Tapos before the year ends or after the year ends, parang i-open mo yung ano na yon. Isang exciting part yun. Actually, dati ginawa ko yan. Pero nung na-realize ko, everyday kasi ang daming magagandang nangyayari. So parang naisip ko na kung lahat yun i-document ko, parang sobrang dami naman. Oo. Tsaka parang nawawala yung yung parang nawawala yung momentum. Na pag sasariwa mo dun sa araw na yon. Oo. Pero yun din yung isang reminder sa atin na marami tayong dapat ipagpasalamat at marami tayong source of joy sa isang araw. Hindi lang siya nalilimit na one paper a day. Pero makakatulong to para ma-remind tayo sa mga masasayang nangyari sa buhay natin. Another thing is that find a joyful hobby. Depende sa gusto mo. Merong ako, hobby ko ang kumain talaga. So, I will look for masarap na pagkain. Yung mga tokneneng, ano bang say ng ibang tao kung yung joy mo, di ba? Oo, kung binabawalan akong bumili ng chicharong Oo, bulaklak. di ba? Sabi nga nila, chubby is sexy. Yes, and Sarah is and very sexy. sexy. You're not chubby naman eh. Oo, wow naman ah. Galo ko Sherwin, na, sa regalo ko. Malayo ka sa akin, hindi kita mahahampas. Pero ayun nga, depende. Meron din naman na mahilig magbasa. Meron din naman mahilig mag-movie date. Tama. Ako, mag-movie date mag-isa din. Oo, ganyan. tama yan. Marami din naman nakukuha yung hobby nila sa pagko-collect ng mga bagay-bagay. Kumbaga, depende sa personality mo. Basta,
find a joyful hobby. Alam mo naman yung sa sarili mo, di ba? Advice natin yan, you know yourself more. And kapag kilala mo yung sarili mo, alam mo kung ano yung mga bagay or kung sino yung Tama. taong magpapasaya sa'yo. Tama. We can be silly also. Kasi nung bata tayo, di ba? Lagi tayong, ang wish lang natin, fun and play lang. Hindi man natin iniisip kung pumasa ba tayo sa exam o ano. Makakita lang tayo ng tutubi, ng paro-paro na dumapo sa Or bulaklak. ng mga naglalakong laruan sa labas ng Oo, eskwelahan. masaya na tayo. Oo. Binili lang tayo ng lobo. I remember, Hi Ate Maan, masaya na siya, makakita lang siya ng lobo. So parang nung bata tayo, hindi natin kinocomplicate yung mga bagay-bagay. Marunong tayong maka-appreciate ng simple lang. Tama. Pero as we all know, tumatanda na tayo, we can't be kids again. Pero pwede pa rin tayo maging kids at the heart every once in a while. So, para maging masaya tayo, let's laugh. Ha 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 ha. Play. Joke around. Kumain. Jump on a bed. Blow bubbles. Make snow angels. Kaso walang snow dito. Wala nga And just learn to have crazy random fun once in a while. Kumbaga, it's okay to be nice, but Oo. it's okay also to be naughty sometimes. Masaya nga mag-jump sa bed, no? Pero dahil nasira na yung bed namin sa kakatalon namin, no, ng aking kapatid, parang bawal na yatang mag-jump sa bed. Ginawa mo ba yun sa... Oo. Kaya naman ako na ng bed. lalo Ano na, ka? Hindi, lalo na ako malambot yung bed, masarap. Oo. Kasi ginagawa namin yan ng mga magpipinsan dati. Nung medyo bata-bata Oo, kami. tama So, yan. hi kila Gilbert, kay Desiree, sa kapatid ko, kay Angel, and sa boyfriend niya, si Pero wag lang kayo mag-jump sa papag, no? Ay, Baka oo, naman, mawawasak naman. And then, yun nga, love the pets. Merong mga kaligayahan ay mga alaga nilang hayop. dogs and diba? cats. Mhm. Ayun. And then, one thing more, I guess this is also important, help out. So, mas maganda na maging tayo yung dahilan ng kaligayahan ng ibang tao. Pwedeng yung words natin o kaya naman tulong natin. Let's do it more often. Kasi parang, kumbaga parang karma din eh. Or parang it's, ano lang, give and take lang. Mhm. Nagbigay ka ng kaligayahan, who knows, may taong magbibigay din sa'yo ng Mm. kaligayahan. Commit to joy, and joy will commit to you. Yan. Let's make everyone happy. Mhm. Let's make everyone joyful. And who knows, yung joy na naibigay natin, maibabalik din sa atin. And kahit hindi na natin i-expect na may bumalik na kaligayahan, meron kasing ganun, di ba, Sherwin? Yung mga taong nakapagpasaya lang, masaya na. Masaya na. Oo. Parang yun yung ano, no? Parang sabi nga nila, giving is rewarding din. Yes. Parang kapag nag-give ka, tumatanggap ka din. Totoo Oo, yun. diba? So, That's it for our Brighton number 3. Yes. Joy. 2 lists down and 2 more items to go. Watch out for our third and last set featuring the top 2 and 1 Christmas wish. Don't forget to like our official Facebook page na meron ng magse-700 na likes Wow, ngayon. thank you po. Tuloy-tuloy lang ang pagla-like at pag-share. Remember, it's www.facebook.com/bright10919. Capital letter B. Brie? Capital letter B. Brighton will return. Welcome back to Brighton, the countdown of information for everyone. Ako pa rin po si DJ Sherwin. Kasama niyo pa rin, DJ Sarah. Alright, so let's now move on to the 2 remaining items sa ating listahan, the top 10 Christmas wishes. So, Sherwin, let's now have our Brighton number 2. Ayan, ano nga ba ang ating Brighton number 2? Peace. Peace on earth. Kapayapaan. Marami ng beauty pageants ang humiling ng pagdaigdigang kapayapaan. Oo. Universal answer yan, no? Sa Oo. paano ba ito makukuha? Umpisahan yan, syempre, kanino pa? Sa inyong sarili. Yes. How to have peace? Make a decision to like yourself. Oo. For other people to like you, dapat unang sarili mo yung makakagusto sa sarili mo. 'Di ba? Acceptance. Parang gustuhin mo muna yung sarili mo. Parang para magustuhan ka ng ibang tao. Parang respeto lang 'yan. Respect begets respect. That's right. And acceptance begets acceptance, 'di ba? Mm-mm. So, don't compare yourself to others. Oo, yan yung parang ano din yan, contentment, di Oo, ba? contented dan. So, kung gusto mong mapayapa yung buhay mo, wag mong i-compare yung sarili mo. Baka, ay nay, meron siyang ganito. Ako, Oo. wala. Doon nag-uumpisa yung yung anger, yung kainggit, yung inggit, di ba? So, nawawala yung peace of mind natin doon. Kasi hindi tayo mapapakali hanggat hindi tayo nakakakuha ng ganong gamit.
Yes. Pwede rin nating sirain yung isang taon na yun. Oo, diba? para lang makuha natin yun. So, ang ending, wala tayong peace of mind. Tama. Accept other people just the way they are. Ayan kasi ang hilig-hilig natin kasing mga alam minsan Oo, eh. minsan, no? Yung may ayaw tayo, tapos pinapakialaman natin yung ayaw natin sa kanya. But let's just live within our life, sa boundaries natin. Minsan nga yung pagja-judge sa kanila is mali na. What Oo. what more pa kaya kung pakialaman Alaman natin? mo pa sila, Oo, diba? Mas malala yun. Kung trip nila yung trip na gano'n, edi hayaan natin sila sa trip nila. Respeto lang. Tama. And let God have control of your life. Ay, totoo naman yun. Kailangan siya lagi yung center. Ipabahala natin lahat sa Kanya. Siya ang King of Peace, di ba? Sure. Ika nga nila, nasa tao ang gawa, di ba? Nasa Diyos ang awa. That's Oo. right. Isa pa siguro sa kapayapaan na to, Sherwin, stop thinking masyado, stop thinking too much. Yung wala pa man yung problema mo, kumbaga, pinoproblema mo na. So, yung Tama. ending, walang peace of mind. And, mind you, Sherwin, pagkahabang tumatanda sa mga nakakausap kong medyo may edad na, lagi nilang sinasabi na they always wish for peace. Kasi they can have maraming bagay, ganyan. Pero wala naman silang peace of mind. Kumbaga lagi silang balisa, Oo. lagi silang may iniisip, ganyan. Tama. Kung meron kang kapayapaan sa sarili mo, parang napaka-smooth ng buhay eh. Parang tayo, di ba? Na-enjoy natin kasi we have peace of mind. Oo. And ito, isa rin siguro sa don't be selfish. Oo. Kasi sa panahon ngayon, sa knowing na yung administration, no? Mhm. Meron tayong mga peace problems Yes. sa mga rebelde, di ba? Mm-mm. So siguro yung iniisip kasi nila parang hindi sila appreciated, Mm-mm. parang hindi sila napapansin ng gobyerno. The good thing is parang gumagawa ng paraan. And yung Panginoon no, na sana maging mapayapa na, lalo na yung mga kapatid nating Mindanawans, no? So it's a good thing no sa Pilipinas na nagkakaroon na tayo ng peace talks. So parang isa kasi ano sa mga focus ng government natin. So yun, don't be selfish. Parang share your resources to others. Mm-mm. Kasi dyan nag-umpisa yung away eh. Kapag Totoo. naging maramot ka, Yes. kapag naging inggitero ka or inggitera ka, yes. di ba? Kung mapag-compare ka din, di ba, Sherwin? So, sana, kagaya ng wish ng mga Brighteners natin, sana ma-receive din natin ang kapayapaan at mag-umpisa ang kapayapaan sa ating mga sarili, Sherwin. So, bago natin ilista kung ano ba ang ating Brighten number 1, i-recap muna natin kung ano ba yung mga top 10 Christmas wishes. For Brighten number 10, it's gift. Brighten number 9, it's money. Brighten number 8, contentment. Number 7, acceptance. Number 6, better 2017. Number 5, a complete and healthy family. For Brighten number 4, forgiveness. Number 3 is joy. And our Brighten number 2, peace. Peace. Ano pa ba ang nawawala sa mga yan, Sherwin, na talaga namang hinihiling tuwing Kapaskuhan? Na napakahaba-haba, no? Oo. Sa ating research. Ano nga ba? Sabay tayo ang ating Brighten Brighten number number 1, love. Love, love, love. Sarili akong sound effects. Ayan, sabi nila, Christmas season is the season of love. Totoo yan, Sherwin. Family, friends, boyfriend, manliligaw, kaaway, lahat. Tell your loved ones that you love them. Buy them gift this Christmas. It doesn't mean that it should be that expensive. Sabi nga namin madalas, mahalaga yung taos sa puso. After Christmas, syempre, ipakita pa rin natin ang pagmamahal natin sa kanila. Kumbaga, wag natin gawing seasonal ang pag-ibig natin. Wag natin gawing pang Pasko lang. Let's show our love to our country, family, friends, neighbors, and of course, to God. Maraming nagtatanong sa paano nga ba ang magmahal? How to love. Paano Ano bang bang magmahal? Ayan. How? Sabi nila, showing love through words. Pwede kasing through words, through actions, Yes. diba? Do you remember yung isang episode natin, yung pagpapakita ng pagmamahal? Na hindi lang sa words, diba? Oo. Pwede rin sa actions. Sabi dito sa ating research, pwede yung maipakita sa ating pananalita, sa ating gawa, and of course, sa ating mga special gestures na tinatawag. Paano ba ang magmahal? Paano ba ang magpakita ng pagmamahal gamit ang salita? Of course, give compliments. Uy, Sarah. Ganda mo ngayon ah. I know, right? Uy, Sarah, parang pumuti ka. Okay, wala bang Sarah? Pumayat ka. Yung o kaya naman, Sherwin, yung mga I really appreciate you. I'm glad that you're in my life. Yes. Kaya,
You're so handsome. Parang you make my mornings great. Parang ganon, di ba? You're so kind. You're so smart. You're so sweet. Ganyan. Be genuine though. Wag naman yung ipupuriin mo sila pero wala naman sa kaloob-looban mo yung pagpupuri. Tsaka parang hindi naman kakita-kita sa pagkatao nila. Be real din, di ba? Be real and be true. Huwag mo naman siyang purihin sa mga bagay na wala sa kanya kasi you will sound sarcastic. That's right. Yun. Kung hindi mo naman gusto yung halimbawa sa mag-asawa, kung hindi mo gusto yung niluto niya, huwag mo namang sabihin na ang sarap-sarap naman ng adobo mo, yung pala sinigang. Ang layo pala, no? Siyempre, kailangan sabihin mo din yung totoo. Pero at the same time, kailangan sabihin mo, kung baga, halimbawa, yun, ganun. So, masama yung lasa ng adobo. Lasang sinigang pala. Sabihin mo na lang na, Han, hindi lasang adobo yung niluto mo, lasang sinigang. Pero, I appreciate that you cook for me. I really love it. Sana sa susunod pagluto mo pa ako, inaasahan ko na mas magiging masarap yan. Yung mga ganun ba? Honest ka, pero at the same time, may yun eh. May antawag doon, may banat kumbaga sa dulo. Para naman sa kanya, para matuto siya. Another one. Yes, be encouraging, di ba? Ayan. Part of love is hoping that your friends and loved ones grow and cheering them on. Ayan. Madalas kasi sa mga nagmamahalan, couple man yan or hindi, syempre, sigurado naman tayo na hangad natin yung ikakatagumpay nung mahal natin sa buhay, di ba? So, let's be encouraging na kayang-kaya mo yan. I know, madali lang sa'yo yan. Mani-mani lang sa'yo yan. Tama, di ba? Napakagaling mo, di ba? Kaya mo na yan. So, be encouraging. Huwag tayong mag-discourage na, uy, baka anong mangyari sa'yo dyan. Oo. Pero siguro, part din ng concern yun. Pero, kung alam... Dapat mas more on din sa positive. Lalo kasi, na, kung alam natin na kaya ng isang tao na gawin yun, di ba? Encourage natin siya. Another thing, Sherwin, ask for their advice. Lalo na sa mga lalaki, sabi nila, Sherwin, kapag yung babae yung naghihingi ng tulong or ng advice, gustong-gusto ng mga boys yung ganon, yung naghihingi ng tulong. So, para sa atin, kung paano natin maipapakita yung pagmamahal, yung pagtatanong kasi natin ng advice, parang at the same time, pinagkakatiwalaan natin sila dun sa problema natin or sa mga gusto nating itanong. So, pagka ganon, syempre hiningan ka ng tulong or ng advice nga, parang nakakakilig din naman sa part natin. May it be romantically parang, or not. may trust pala to sa akin. Parang ganon. Another thing, thank liberally. Kumbaga kasunod lagi naman ng pagmamahal ay ang pagpapasalamat, diba? Tama yan. So pasalamatan natin sila sa lahat ng efforts nila, malaki man yan o maliit. Sa pagmamahal nila, kailangan natin silang pasalamatan. And then, have a heart-to-heart. Ito, kailangan pa rin ng communication, conversation sa mga nagmamahalan. Romantically or not, kailangan lagi natin pa rin nire-remind sila through words. Hindi enough lang yung actions. Kailangan may assurance din. Sabihin natin na mahal natin sila. Diba? And patunayan natin yon. Another thing na pwede pang way, showing love through daily behavior. Ayan, yung mga acts natin. Be affectionate. Parang humans like to be touched. We need it to thrive. We need to feel like social creatures and as if others care for us and can keep us safe. It's natural and innate. Totoo to. Kung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga mahalaga sa'yo, kahit hindi scripted, halimbawa, kusang lumalabas yung pagka-caring mo at pagiging affectionate mo. May it be through hugs. Tama. Ganyan. Ako sa mga pamangkin ko talaga, makita ko sila sa daan. Actually, sila yung madalas nag-uumpisa. Yung isang hug lang, no? After mo sa nakakapagod na work, parang yung hug nila is nakakagaan ng damdamin, no? Kahit na ano yung pinagdaanan mo sa loob ng isang araw na yon, mawawala lahat sa isang hug. Binabati ko yung pamangkin ko ng happy birthday, si Francesca Miel Heroso. Yan, birthday niya ngayon, December 23. Happy birthday! Ayan. Reinforce an inside joke or memorable moment. Relationships or love is all about those little moments we spend together na wala namang minsan nakakaintindi sa atin. To show that these moments mean a lot to you, reinforce them. How? Be creative. Halimbawa, yung mga kanta nyo na mahilig ipatugtog, i-burn mo sila sa CD, sa isang playlist, patugtog mo, o kaya naman, gawa ka ng personalized na bagay na nandun lahat ng adventures ninyo. So, something parang ganon, dahil gumawa ka ng ganon, parang matitouch siya eh. Parang, ay, na-appreciate niya pala lahat. So, parang naiparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya. Diba, Shane? Pack na pack daw, sabi ng ating engineer on duty. Ito naman, dress to impress. Ika nga nila, di ba, yung dress to impress,
isa itong importanteng bagay para maging respetado tayo, 'di ba? Hindi lang para magmukhang disente. Yes. Parang gawin na natin din siyang way para magpa-impress tayo ng mga tao. Kasi parang nadadagdagan yung level of respect sa atin kapag maayos yung pananamit natin and kung maayos yung hitsura natin. And one thing more, Sherwin, showing love through special gestures. Kumbaga ito, yung pagpapakita ng pagmamahal na sa mga mahal lang nalaga natin pinapakita. Alam naman natin yun, halimbawa yung give gifts, 'di ba? Merong flowers, kung ano, chocolates, cards, ganyan. Yung kumbaga unusual na ginagawa natin sa ordinaryong tao sa buhay natin, 'di ba? More of this parang sa romantic side to, no? Oo. Pwede rin namang do a good deed. 'Di ba? Parang imagine what it would be like to get stuck overnight at the airport. Now what if your friend who lives 2 hours away offered to come and pick you up? Wow. Diba? Parang yung malapit lang naman pala yung bahay mo dito. So, sunduin na kita. Yun. Mga ganung bagay-bagay, no? Financial problems, Yes. pwede rin. Sino kaya kaibigan ang pwede kong lapitan dito? Parang pwede tayong maghingi ng sa tulong, no? Pagdating sa ganyang aspeto, no? Marami yun Maraming mga pwedeng itulong. Kumbaga sa good deed. Kumbaga parang acts of kindness din to, di ba, Sherwin? Pag may nakita kang busy sa stressed sa work, oy tala, lunch out, coffee tayo. Kailangan mo munang mag-relax. Parang yung ganung bagay na magpapagaan sa loob ng office mate natin. Ayan, Sherwin. Pwede rin namang plan time together. Ito yung isang pagpapakita ng pagmamahal, yung binibigyan mo siya ng oras mo, Sherwin. Tama yan. Pwede ring pagluto mo sila. 'Di ba? Sabi nga nila, the best way to a man's heart is through his stomach. Tama yan. So, dapat isipin natin yung love, maraming ways yan. Maraming ways para patunayan natin na mahal natin yung isang tao. Hindi lang yung pagsasabi ng I love you, dapat may actions din yan, di ba? And kahit sa mga nabanggit naming mga simpleng bagay, maipaparamdam natin sa kanila yung love na gusto nila, na wish nila ngayong Pasko. And keep in mind, people recognize and show love in different ways. Sabi nga natin madalas, yung pagpapakita ko ng pagmamahal, minsan iba sa pagpapakita niya ng pagmamahal. Basta ang importante, alam naman natin yan kung mahal tayo ng isang tao o hindi. Mararamdaman natin yon. At kapag totoo yung pagmamahal niya, hindi nating pagdududahan yung pagmamahal na yon. So this Christmas season, kasama ng Brighton, ni DJ Sherwin at ni DJ Sarah, hangad namin ang pagmamahal ang mangibabaw ngayong season. Yes. So that's it, Sherwin, for our Brighton number 1, love. Ayan. Ulitin natin ang mga Christmas wishes. Brighton number 10, gift. Brighton number 9, money. Number 8, it's contentment, sorry. Number 7 is acceptance. Number 6, better 2017. Number 5, complete and healthy family. Number 4 is forgiveness. 3 is joy. And number 2 is peace. Number 1 is love. Ayan. So, mula po sa amin dito sa Brighton, Merry Christmas at nawaya maghari ang pagmamahal sa inyong lahat. Ayan. Parang kailan lang, Sherwin? Oo, parang nabanggit na natin last Friday to, di ba? 100 days to go pa lang, Pasko na ngayon. Ilang kembot na lang, kumbaga 2 tulog na lang, Pasko na. Tama yan. So, parang kailan lang, di ba? Sasabi natin nga last week, sumapit ang 2016. Ngayon ilang araw na lang, no? 2017 na. Umibig tayo sa araw ng mga puso. Linangoy ang init ng summer. Yes. Nagtampisaw sa patak ng ulan. At ngayon, Disyembre na, malapit na ang Pasko. Diba? So, 2 days before Christmas na, sana yung pagmamahal iparamdam natin sa lahat ng tao. Kahit na wala tayong maraming pera, yung importante pa rin yung love. Ayan, Sherwin, at syempre dahil Christmas special natin ito, may handog pa rin kaming pangdulong kanta para sa ating lahat. Ang favorite na favorite ko, Jesus Born on This Day ni Mariah Carey. Papatugtog natin yan right after ng naming magpaalam ni DJ Sherwin. Alright. Wala nang mas hihigit pa sa buong ito dahil dito nakapaloob ang karawan ni Kristo. Ayan, at ilang tulog na lang nga, Pasko na. Sana iparamdam natin ang diwa ng pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay. Yes, may your Christmas be filled with so much love and hope. Joy and forgiveness Yes. and lahat-lahat ng Christmas wishes.
And lagi nyo pong tatandaan na dito sa aming programa, anuman ang okasyon, mainit man o malamig ang panahon, the happiness and love is always on. Always on. Anything and everything under the sun, yan ang ating pag-uusapan. Once again, this is the countdown program of the Archdiocesan radio station. Broad FM 91.9's Brighton, the countdown of information for everyone. This has been your sweetie and maganda lang na DJ Sarah. This has been your DJ na gwapo lang, DJ Sherwin. Bumabati sa